Okay, thank you so much po. Maraming salamat po sa lahat. Una po yung sa ating nag-prayer, Ma'am Luz, Trainers Credo, Sister Andrew, and Ma'am Shinli, thank you po sa napakagandang introduction. So, magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay muli tayong mag-aaral tungkol sa ano nga ba yung tamang insurance na dapat po nating kukuhanin. So, dapat po pag-aralan natin ang ating pong Kaiser Ultimate Health Builder, ito po ay isang investment, hindi lang po siya isang insurance. So, ngayong gabi, katulad po nung mga nabanggit sa mga naunang lecture, napakahalaga po na mayroon tayong investment sa insurance dahil po sabi nga kung mahal natin ang ating mga pamilya, dapat po meron tayo nito. At ngayon pong gabi, atin pong malalaman at patuloy na mapapakinggan ano po yung mga benefits at yung pong kagandahan ng Ultimate Kaiser Health Builder. Yun. Kaiser International Health Builder. Paano nga po ba tayo mamimili ng tamang healthcare? So, ang sabi po sa atin, in the Philippines, a lot of sick people die. Nangamamatay po ang mga tao not because there is no medicine or treatment available. Ang problema po pala is because they don't have money to pay for this cost. Una po sa lahat kasi hindi nga po ito napaghandaan. Sabi nga po sa atin, the kind of life that you live tomorrow depends on the choices you make today. So napakahalaga po kung ano yung gagawin natin ngayon. Kung ano yung desisyon natin ngayon, yan po yung ating magiging tomorrow. So napakahalaga po na magkaroon tayo ng tamang pag-aaral, mga tamang kaalaman sa panahon na to para po sa ating kinabukasan. Okay? Sa charity, pag po tayo nagkasakit, ito po yung mangyayari sa atin kung hindi po natin ito napaghandaan. Kung sabi nga po, pumasok ka dyan na mild lang ang sakit mo or kakaunti lang ang sakit mo or isa lang, baka po paglabas mo is ang dami mo ng sakit kasi nga magulo po dyan at saka sabi nga po wala kang privacy dyan, parang wala kang peace. Sabi nga, kasi po ito yung mangyayari kapag hindi natin napaghandaan. Sa charity lang po tayo pupunta. Okay naman po kasi tutulungan tayo ng gobyerno. Pero sabi nga po, kung mapaghahandaan natin, mas maganda po na dito tayo sa executive mapupunta. Okay din naman ang payward, pero sabi nga po, what if kung talagang napaghandaan mo yan, dito tayo sa executive. Mas maganda po na tayo ay mayroong magandang kakalagyan kapag po tayo ay dumating na doon sa ating oras ng pangangailangan, especially po sa retirement. So ngayon po, meron pa tayong mga active income, kaya pa po nating paghandaan yan. Ang kailangan lang po ngayon is malaman natin kung aninong pipiliin natin at kung kailan tayo mag-uumpisa. So sabi nga po, ngayon na malalaman natin ang kagandahan ng Kaiser, kailangan po ang end result ng ating pag-uusap ngayon is magkaroon po tayo ng tamang desisyon. Ito po ay survey ng mga senior citizen. Okay po? Sa bansa po pala natin, only 2% ang financially independent. Napakaliit po ng percentage. So, ang 8% umaasa sa charity. Okay? And then yun namang 40% still working po sila and financially struggling. Ang iba naman po, 30% still ang kanila pong ginawang retirement ay ang kanilang mga anak at relatives. And then 20% po, meron silang SSS and GSIS pension. Ang tanong po, ito po bang mga percentage na to, sabi nga po natin, katulad nitong sa GSIS, SSS, enough po ba yung naibibigay nito sa atin pagdating ng panahon? So, ngayon po,
sabi nga kung ang financially independent ay 2%, ito po ngayon ay kailangan makabilang po tayo at mas maging marami pa po ang percentage ng financially independent. Sabi nga po, nobody plan to fail in life. Siyempre po, ayaw natin talagang mag-fail. Ang kulang lang po is yung talagang education, yung pong mga nagtuturo. Kaya pasalamat po tayo kay IMG na talagang ang kanyang advocacy ay magturo saan mang panig ng mundo kung saan may Pilipino, kailangan po ay i-spread natin yun pong advocacy ng IMG na tumulong sa mga kapwa Pilipino para po tayo ay makaahon sa kahirapan at makapaghanda sa kinabukasan. Okay. Sa ating palang buhay ay mayroon pong dalawang if. Ito po yung sinasabi natin na what if I die too soon or what if I live too long. So, kung I die too soon or kung tayo po ay agad kuhanin ni Lord, ano ba yung dapat na mayroon tayo? Ang solusyon po dyan is life insurance. Kasi nga po, ang life insurance ay instant money na po pwede pong magamit ng ating pamilya. For example po, tayo yung breadwinner. Di po ba? Kawawa naman po yung ating family kung tayo ay mawawala. Instead po na sila ay okay pa, ang maaring mangyari po niyan kung magkasakit tayo, sabi nga po, ay baka malubog pa sila sa utang. So, kawawa naman po. Kung halimbawa po, nag-aaral yung ating mga anak, meron po silang magagamit na pera o pondo na sila po ay makakapagpatuloy pa rin, makapamuhay at makapag-aral. So, sabi nga po, kung ang breadwinner po ay mawala, yun po, talagang magiging kawawa po ang pamilya. At least kung mayroon po tayong maiiwan na insurance na makukuha nila, sila po ay hindi magiging kawawa. Kasi nga, kung mga may panahon po na makakapaghanap pa sila ng trabaho or income bago po maubos yung naiwan natin na pera. And what if I live too long? Paano naman po kung sobra naman yung mga years na binigay sa atin ng Lord, hindi po ba? So, ang kailangan po natin ay mayroon tayong investment and long-term care na healthcare po. So, syempre po, pag tayo tumanda na, wala na tayong kakayanan na makapag-produce pa ng active income. So, dapat po, mayroon tayong investment na sasagot po sa mga pangangailangan natin. So, dapat meron na po tayong passive income. Okay po. At yan pong mga yan is matatagpuan po natin yan sa Kaiser Healthcare. Okay, eto na nga po yung sinasabi natin. What if we die too soon? Ano po yung mga kailangan ng pamilya natin? We need to consider our loved ones' need. Yung pong clean up funds. Ano ba yung sinasabing clean up funds? Ito po yung halimbawa, na ospital ka, at least may pambayad man lang sila dun sa mga nautang ng pamilya mo nung ikaw ay nagkasakit. Yung pampalibing, ang mahal na din po niyan. So, kung wala pong naihanda, kawawa po ang pamilya, wala po silang magagamit. And then, family income, kailangan din po nila yan. Educational fund and emergency fund. Kailangan po, sabi nga, hindi naman natatapos yung ating obligasyon kung tayo ay namatay na. Kasi mahal nga po natin yung ating mga pamilya, ayaw natin na iiwan sila na maghihirap sila. And what if we live too long? We need to consider our expenses. Ayan po, yung mga special needs natin katulad ng mga food supplements, yung mga mag-aalaga sa atin, yung mga pambayad dyan, kailangan po meron tayong nakalaan dyan. Meron tayong pension fund. Sabi nga po, wala na nga tayo kasing active income. So, yung ating retirement fund, dapat po nakahanda yan. At saka ang ating travel expenses. Kung gusto mo naman pong maglibot, mag-travel, sabi nga, kung matanda na po tayo, ano ba ang gagawin natin? Uupo na lang ba tayo?
Manonood na lang ba tayo ng mga taong dumadaan sa tapat ng bahay natin? So at least po, kung gusto naman natin mag-travel, meron din tayong naihanda. At kung gusto mo ring maglibang, hobbies and sports, sabi nga, meron ka ring fund na magagamit and other activities. Okay, ito po yung tinatawag natin na solid financial foundation. Okay po? So, ang nasa pinakaibaba po niyan ay ang increased cash flow. So, kailangan po meron pala tayong income para po magawa natin itong tinatawag nating financial foundation. So, sa increased cash flow, kailangan po, sabi nga, maging wise din tayo sa paggamit ng ating mga oras. So, halimbawa po, sabi nga, nagtatrabaho tayo 8 hours a day, natutulog tayo ng 8 hours din. So, meron po tayong natitira na ilang oras pa na po pwede po natin gamitin para maging productive tayo. And then, by that, pwede po nating ma-increase yung ating cash flow. And other things pa po is, yun pong makapagtipid tayo, live below our means. And then, ito po, dapat may healthcare protection tayo. Life insurance, dapat po meron tayo niyan. Sa debt management, dapat po na ma-manage din natin yung ating mga utang. And we also must have the emergency fund at yung pong investment. Sa Ultimate Kaiser Health Builder ay nandyan na po yung 3 major parts ng ating financial foundation. Mayroon na po siyang healthcare protection, life insurance, and investment. So, napakaganda po ng Ultimate Kaiser Health Builder na talaga pong makakatulong po sa atin. Short term yan and even long term po. So, ayan po siya, healthcare protection, life insurance, and investment. Okay. 3 features in one product. Meron po siyang insurance, life and accident insurance to protect your family if you die too soon. Isa rin po siyang healthcare, long-term and short-term to protect yourself if you live too long. And then, investment din po yan dahil po pag hindi natin nagagamit yung ating mga health funds o medical funds, yan po ay napupunta sa investment. At ang tawag po natin dyan is mutual fund na we are letting our money to work for us. At ito naman po si Miss Sharon Cuneta. Siya po yung ating Kaiser Ambassadress. Ang sabi po niya is, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Ayan po, kahit po iba't ibang kulay na yung buhok natin. Kasi di ba meron pong blonde na ang buhok, mayroong puti, may gray. So, kasama po rin po natin ang Kaiser. At ang Kaiser po is a health maintenance organization company accredited with the Department of Health. At ito rin po ay registered with the Securities and Exchange Commission on June 8, 2004 as a healthcare provider with an authorized stock capital of 160 million. And also, Kaiser is duly accredited with the Insurance Commission. So, sa mga legalities po, kumpleto po ang Kaiser. At meron din po yung certification o meron din po tayong certificate bilang isang healthcare din po. At ito po, nakalista rin po tayo sa health maintenance organizations na may certificates of authority. At ito naman po si Dr. Leah Uyolo, President and Medical Director po ng Kaiser. Siya po ay member o Vice Chairman din po ng Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. Okay, Kaiser International, ito po ay first name in healthcare. So, paulit-ulit po natin sinasabi, 3-in-1 po ang Kaiser. Okay, kung yan po, kailangan talaga natin ng partner sa health at yan po ay kapartner natin sa buhay natin, di po ba?
Okay, ito po ang pag-aaralan natin sa gabing ito. Mayroon po tayong tatlong outline. One is the accumulation period. Number 2, extended period. And number 3, yung pong other information. Okay. Dito po sa part 1, okay, ito po ay sample ng Ultimate Kaiser Health Builder. Dito po ay pag-uusapan natin yung Plan K100. So, madami po tayong plan. So, ngayon po, ito po yung ating gagamitin na model plan. So, first to 7 years, ang tawag po natin dito ay, ito po yung ating paying period. Okay, sa part 1 po, accumulation period from 1st to 7 years. We have the Plan K100 installment amount for the yearly or annual mode, 58,821 at ang contract price is 411,750. So, start of accumulation period, ano-ano po yung pwede nating pamilian dito. Okay? Kung gusto po nating magbayad ng semi-annual, pwede po. Quarterly, monthly, or spot cash. Pwede po yan. So, pag nag-annual po tayo, syempre po nakaka-discount tayo. 2 months po ang nadi-discount natin dyan kung sa annual mode po tayo nagbabayad. Okay. Sa accumulation period po, ito po yung ating mga benefits. Meron po tayong annual physical examination or APE. Complete blood count, yan po yung mga meron. Mga libre po natin yan na na-avail once a year. So, meron po tayong fecalysis, urinalysis, chest x-ray, and ECG. At sa mga kababaihan naman po ay pap smear test. Ngayon po, ito pong annual physical examination na ito ay magagamit lang po if nabayaran na po natin yung 1-year complete payment. But since ang Kaiser po is very generous po, especially sa mga international or sa mga OFW, once po na umuwi tayo sa Pilipinas, pwede na po nating gamitin ito pong APE na ito kahit po wala pa tayong 1 year. Kasi nga po, hindi naman tayo laging nasa Pilipinas or maybe po once a year lang. So, we don't need to complete the 1 year payment. Pwede na po nating ma-avail ito. And during the accumulation period, meron din po tayong dental check-up. Ano-ano po yung nakapaloob sa dental check-up? Simple tooth extraction, oral prophylaxis, temporary fillings, recementation of jacket, crowns, onlays, and inlays. At yan po ay sa mga accredited lang pong mga clinic. During the accumulation period, okay, yun din pong ating physician fee, specialist fee, surgeon's fee, anesthesiologist fee, meron din po tayong mga benefit na ganyan. Kasama po ang operating room, intensive care unit, at ang mga tayo po ay pwedeng pumunta sa mga accredited hospitals. At ang room and board po para sa K-Plan 100, ang member's choice of room and board is up to 1,000 per day. Kung sosobra po sa 1,000 per day, ay tayo na po ang sasagot doon. Annual benefit limit. Okay, meron po tayong tinatawag na yearly medical benefit limit of 60,000 per year after full payment of the first year of the total premium. So, kung maho-hospital po tayo, meron tayong magagamit na 60,000 per year. During the accumulation period, meron din po tayong term life insurance coverage for 20 years or until age of 75. Term life insurance coverage for 20 years. Yan po, if the member dies before attaining the age of 75, meron po tayong makukuhang life insurance. Yung pong ating mga beneficiary.
So dito po sa K-Plan 100, 450,000 po yung nakukuha ng ating beneficiary dito. Accidental death and dismemberment. Meron din po tayong mga benefits dito. For example po, loss of both hands, nakakakuha po tayo ng 100%. Loss of both feet, 100% din po yan. Loss of one hand and sight of one eye, 100% po yan. So sabi nga ni Sir June, basta dalawa-dalawa, 100% yung nagiging benefit natin sa accidental and death dismemberment. So waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Ito rin po is, ang sinasabi po dito is nababayaran na po yung ating policy kung ang miyembro po or yung policy holder ay nadideclare na po na may permanent disability na po siya. So nagiging bayad na po yung kanyang policy. Waiver of installment due to death credit life. Ganun din po dito. So, nababayaran na po yung policy if yung pong member ay namatay na. Yung pong benefits nito ay nakukuha ng kanyang family. Okay, meron din pong family assistance service ang Kaiser at ito po ay sabi nga po, hindi ito benefit or hindi po ito isang nakalagay kung hindi ito po ay isang accommodation lamang ng Kaiser para po sa pamilya. So, policy should be in active status and plan should have completed at least 1 year payment. So, yan po pala yung mga requirements. And nominated patient should be an immediate family member of the policyholder or within the first degree of consanguinity. Policyholder agrees to avail only the services of Kaiser's accredited doctors and affiliated network of hospital. So, doon lang po tayo sa mga accredited. Assistance to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits. Okay? And prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled to Kaiser. Kaiser's approval to avail of such assistance must first be obtained by the member and issuance of LOA will then be given. Yun po ang sinasabi ngayon sa atin na ito pong mga benefits na ito is hindi po considered na benefit ng ating plan but an accommodation lang po. Ibig pong sabihin, nag-e-extend lang po sila ng tulong. And then, bago po lumabas ng ospital, yun pong ating kapamilya, dapat po ise-settle din yung payment sa Kaiser. Okay? During the accumulation period, so ito po yung mga benefits natin. Meron tayong annual physical exam, dental health benefits, room and board, annual benefit limit, waiver of installment due to disability, waiver of installment due to death, term life insurance, accidental death and dismemberment, and family assistance. So ito po, during the accumulation period pa lang po is nagagamit na po natin yung ating policy o yung pong ating mga benefits. So ganun po kaganda na ang Kaiser is matutulungan po talaga tayo. Ngayon naman po ay pupunta tayo dun sa second part ng Kaiser. Yun pong tapos na tayo dun sa accumulation period. Nandun na tayo sa 8 to 20th year. So, extended healthcare coverage period. Ito na po tayo. And after po na mabayaran natin ng Kaiser, matatanggap na po natin yung tinatawag na Visa card. Ito na po yung card na hawak-hawak natin, gagamitin natin sa ating mga medical needs. Diyan po inilalagay ni Kaiser, yun pong ating mga investment, yun pong, kumbaga, yun na po yung gagamitin natin pang swipe pag po kailangan natin ng mga medical support at sa pagbabayad po.
Okay, sa part 2, extended period from 8 to 20th year, sa Plan K100 na ang installment po natin is 58,821 annual. Okay, ang contract price po niyan is 411,750. Okay, ito po yung extended period. Ang mga benefits po natin dito is number 1, meron po tayong yearly healthcare hospital benefit limit. Ito po ay 10% of the long-term care benefit value earned starting from the end of the accumulation period every year. At taon-taon po yan hanggang 20th year. So, dito po, sa sample na to, ang 10% po is computed mula po doon sa tinatawag natin na K-Plan 100. So, dahil K-Plan 100 yan, 100,000, ang 10% ng 100,000 is 10,000 pesos. So, every year po ay binibigyan tayo ng 10% na kita noon pong pera natin. Annual health benefit, 10,000 each year. At yan po ay kumikita yan. So, tingnan po natin dito. The total accumulated health benefit na 10,000, meron pa po yan. Ang na-accumulate natin dyan is aabot po yan ng 269,750. Imagine niyo po na every year binibigyan tayo ng 10,000. So kung from 8 to 20th year, dapat po ang na-accumulate natin dyan is only 130,000. Dahil nga po yan ay kumikita at inilalagay din po yan sa mga mutual fund ng IMG o ng Kaiser, yan po ay kumikita. So, instead na you only have 130,000, yan po ay aabutin yan ng 269,750. Kasi nga po, yung 10,000, nagkakaroon po yan ng interest at compounding po ang interest. So, meron kang 269,750 upon maturity. And then, number 3, additional healthcare hospital benefit naman po. It is a benefit other than the yearly healthcare benefit limit. Meron pa po itong iba, bukod pa po doon sa 10% na binibigay. And sabi po dito, provided that Kaiser's investment earning is higher than 6% per annum. So, kanina po, meron tayong 269. Ngayon po, bibigyan pa po tayo ng another yearly healthcare hospital benefit. Ito po yon. So, ito pong 32,981, ito po ay galing dito sa 411,750 na ito na naihulog po natin or yung contract price natin. So, sa sample po na to is, kinompute natin ito ng 8%. Galing po dito sa ating contract price na naibayad. So, ganun din po yan. And on the following year, kumikita po yan. Dito po sa third year, inassume naman natin na nagbigay sila ng almost more or less 3%. So, yan po ang computation natin. So, and so on po yan. Kumikita yung pera natin, compounding po yung interest niyan. So, ang nagiging accumulated na health bonus natin, okay, so yan po ay aabot po yan ng 446,419. Dito po sa ika-8th year, ito po yung magiging hospitalization benefit natin. Kanina po kasi, di ba, meron tayong 60,000 per year. So, dito po, 32,981. And then, kung hindi po natin nagagamit yan, yan po ay nagko-compound at lumalaki po yan. So, aabutin po yan ng nasa 446,419.
long-term care benefit value. It is guaranteed health benefits as shown in the schedule of benefits. Ito po yung pang-apat. Then, which can be used at the end of 20th year as part of the hospital benefit limit until fully utilized. So, long-term care benefit upon maturity, ito po yung 100,000 po yung ibinibigay sa atin regardless po na magamit natin o hindi yung ating mga medical health benefits. Regardless po kung gamitin mo yung iyong policy o yung mga fund mo, ito po ay automatic na talagang matatanggap po natin. 100,000, ito po ang basihan natin kung anong plan po yung kinuha natin. Long-term care health experience incentive hospital benefit limit. Ito po ay approximately 85% of the total membership fee natin, which can be converted into cash or be a part of the hospital benefit limit. Ito po yung pag hindi natin nagamit yung ating Kaiser o yung pong ating mga fund from 1st to 7 years, ito po yung ibinabalik sa atin ng Kaiser. Imaginin po natin na ang ibinayad natin pag hindi natin nagamit, ito po ay ibinabalik sa atin as bonus na po yan natin from Kaiser. So, for example po, 411,750, ang 85% po niyan is ang 85% po niyan is 350,000. So, ganun po kainam at ganun po ka-generous ang Kaiser na kung hindi po natin nagamit from 1st to 7 years, ay ibinabalik po yung 85% nung naihulog natin. So, pero kung nagamit po natin kahit minsan lang, for example, on the second year na hospitalize ka, nagamit mo yung 60,000 mo na pondo doon, ito pong 350,000 na to is nawawala po yan. Kaya po, ina-advise natin na kung ngayon po, nasa mga company pa naman tayo natin at meron po tayong libreng mga health benefits, hospitalization benefits, ay ina-advise po natin na wag nating gamitin. Wherein, ito pong ating Kaiser ay ini-intend natin sa retirement natin or sa senior years natin na hindi na po tayo nakakapagtrabaho. So, gamitin po muna natin yung mga binibigay ng kumpanya natin. Yan po. Meron tayong 269,400, meron pa tayong 446, and 100,000 and 350,000. So, yan po yung mga nagiging benefits natin. So, tingnan po natin. Ang total niyan is ilan po lahat? Totalin na natin lahat. 1,166,000. So, yan po yung ating makukuha doon po sa maturity period. So, nandyan po yung 10% annual health benefit na 269. Nandyan po yung yearly health bonus natin na 446,419. Sa dividend form po yan, yung mga kinita ng pera natin. Then, yung long-term care benefit, kung anong plan po yung kinuha mo, like po dito is 100,000, kaya po yan ay 100,000. Hindi po yan mababago. Ibig sabihin po, regardless nagamit mo at hindi, nandyan po yung long-term care benefit na yan. At ito pong long-term care bonus, pag po hindi natin nagamit, yan po ay 350,000. So, malaki-laki po yan. Imaginin po natin, 411,000 lang yung binayad natin. But upon maturity, meron po tayong almost 1.2 million. During the extended period from 8 to 28th year, ay covered na po ang outpatient. Kasi nga po kanina doon sa
Doon sa paying period natin from 1st to 7 years, hindi po covered ang outpatient. And then sa extended period, outpatient, inpatient, covered na po lahat yan. Pre-existing illnesses, covered na rin po. Doon sa ating paying period, hindi po covered ang pre-existing illnesses. Covered na rin po yung mga dreaded diseases sa extended period. Extended period, yun pong maternity, ay covered na rin po. Kasi doon po sa paying period, 1st to 7 years, hindi po covered ang maternity. Okay, ito po yung summary doon po sa ating extended period from 8 to 20th year. Outpatient covered, inpatient covered, pre-existing illnesses covered, dreaded illnesses, maternity, term life insurance, accidental death and dismemberment, 10% yearly health benefits, and yearly bonus. Yan po yung ating mga natakel. Okay, so dito naman po tayo yung sa third part po nung ating Kaiser. Options after maturity period. Tapos na po yung pagbabayad, tapos na rin po yung waiting period natin. So, natapos na po yung 20 years. So, ano-ano po yung options after maturity period? So, number 1, pwede po nating i-retain yung maturity value. Nandyan lang po siya. Then, we can withdraw only the yearly increment earned. And number 3, we can withdraw only a portion of the maturity value. Number 4, withdraw the entire maturity. So, yan po yung mga options natin. Okay. Sa unang option po, ito yon. Continued health benefits with term life insurance. Ito po yung, this option will give you the following benefits. Continued term life insurance up to age 80 equivalent to at least 50% of the total health benefits but not exceed 2 million face amount. So, mai-enjoy pa rin po natin yung coverage ng ating pong pagpapagamot dito. Kasi nga po, option 1, hindi po natin kukuhanin yung maturity value. Nandyan lang po siya. So, hahayaan lang po natin and then lahat po ng mga benefits, lahat po ng mga like hospitalization, maa-avail pa po natin lahat yon at nandun pa rin po yung ating life insurance. Ibig pong sabihin, kung ano po yung mga benefits natin nang natapos yan is nandyan po lahat, ma-enjoy po natin lahat. Then sa option 2, ang sabi po sa atin, continued health benefits with yearly increment. Annual withdrawal of yearly increment earned. Dito po, hindi po natin kukuhanin yung ating maturity value. Ang kukunin lang natin is yung tubo or yung kinita ng ating pera. At lahat po ng benefits ay nandyan pa rin na e-enjoy pa rin po natin yung makapagpagamot tayo sa lahat ng mga hospitals and clinics na accredited po. And yung life insurance is nandyan pa rin po. So option 3, pwede po tayong mag-partial withdrawal up to 50% nung pong ating investment. So kaya lang po, pag ginawa natin yon, wala na po yung tinatawag nating life insurance. Pero okay pa rin po yung ating mga benefits na makapagpagamot, makapagpa-hospital. Yun lang po, life insurance, wala na po. And then, option number 4, full withdrawal of total health benefits. Ito na po yung kukuhanin natin lahat, yung pong ating investment o yung pong lahat ng ating maturity value ay i-withdraw na natin lahat. And pag ganito po ang nangyari, kinuha mo na, wala ka na pong connection kay Kaiser. Kumbaga, tapos na po yung relasyon mo kay Kaiser. So, if naman po, hindi mo
kukunin or wala kang letter or wala kang abiso kay Kaiser, yun pong option 1 na mariretain lang kay Kaiser, yun po ang gagawin ng Kaiser. Kung wala kang abiso kung ano ang gagawin mo doon sa maturity ng investment mo sa Kaiser. Yan po. However, sabi po, should there be no option chosen within 30 days from the receipt of this letter, option 1 will be automatically apply. So, itutuloy lang po, nandun lang yung mga investment mo kay Kaiser. Extended benefit balance at the age of 60 and 65. So, kanina po kasi yung ating policy holder, ang age niya is 20 lang, di po ba? So, when he reached the age of 60 at hindi po niya kinuha yung kanyang investment o hindi niya kinuha yung kanyang pera doon sa maturity year na po na ika-20 taon, ay halimbawa po, hahayaan lang niya yung kanyang investment na nandun, hindi niya kinuha. At the age of 60, ang total accumulated benefits po with bonus ay umaabot na po yan ng 6.4 million. So, napakaganda po talaga nitong investment na to. Kung i-intend lang talaga for retirement, masasabi po natin talaga na ito ay passive income. Kasi po, ito na yung tinatawag nating money working for you, di po ba? So, napakaganda po niyan. And then, at the age of 60, kung hindi po nagkakasakit yung ating policy holder, at inabot pa ng 65 years, nandun pa yung kanyang investment, ayan po ay nasa 10 million na pong mahigit yan. So, di po ba? Napakaganda. Hindi lang siya healthcare, hindi lang siya life insurance, siya po ay isang investment. So, kaya nga po, pagbabalikan natin yung solid financial foundation natin, nandyan po yung three major parts ng ating pong financial foundation. So, may healthcare ka na, may life insurance, at yung pong investment na magagamit mo pagdating na ng retirement years. So, napakaganda po. Okay? Money working for you, napaka-inam po na makapag-invest tayo talaga sa Kaiser. So, para sa atin at sa mga anak natin. Extended benefit balance at the age of 60 and 65, yan po, nasabi na natin yan kanina. Yung pong annual lifetime health pala niyan is umaabot na po ng nasa 648,000 yung para sa pagpapagamot, di po ba? So, pag tayo kasi nagkakaedad, talaga pong nagiging masasakitin tayo. So, meron po tayong magagamit na pondo. Imagine niyo po kung sa age 60, ang annual healthcare mo is nasa 648. Di po ba napakalaking tulong po niyan. And at the age of 65, ang annual healthcare na pondo mo per year ay nasa 1 million. So, talaga pong napakalaking tulong. Okay, dito naman po sa part 3, ang other information. Ano po ba yung ibig sabihin ng pre-existing condition? Ano po yung dreaded diseases? Pag-usapan din natin yung eligibility and ano po yung papel ni PhilHealth dito po sa Kaiser. Pre-existing medical condition, ito po yung mga illnesses po natin na bago pa natin kinuha yung policy o yung Kaiser health policy. Ito po yung mga medical condition natin na hindi natin alam pero existing na po pala sa atin. Hindi lang po natin alam kasi maaring hindi po tayo nagpapa-check up pero nandun na po yun. Ang tawag po doon ay mga pre-existing medical conditions. Ito naman po yung mga tinatawag nating illnesses which will be covered during the following illnesses will be covered during the extended period. Baligtarin po natin, ito yung mga illnesses na hindi po covered during the paying period o yung tinatawag nating 1 to 7 years.
So after po ng 1 to 7 years, ito pong mga illnesses na to is covered na po. So madami po yan, bronchial asthma, PTB, COPD, diabetes, thyroid diseases at marami pa pong iba. Okay. Dreaded diseases, ito po yung mga sakit na sabihin po nating nakakamatay o malalala na mga sakit. So katulad po ng stroke, yan po, no? Yung mga sakit sa puso, yan po. Ito po yung mga sakit na sabi nga natin, kailangan po ng talagang matagal na gamutan. So covered na rin po yan. At ang eligible naman po is 10 to 40 years old, K45, yan po yung pinakamababa na plan na pwedeng kuhanin, pero pwede po silang kumuha ng K45 hanggang K1 million. So, 41 to age 50 years old, K60 po yung pinakamababa. And then 51 to 60 years old, K75 naman po. Okay, ano naman po yung role ng PhilHealth? Sabi nga po, PhilHealth is integrated with Kaiser. Once admitted, you will be advised to file your PhilHealth reimbursement form. Ito po, sila po yung unang dapat mag-share po nung bayad sa hospital. But if in case po, ang policy holder is wala pong PhilHealth, ang sasagot po nung part ni PhilHealth ay si policy holder. So, mainam din po na makabayad din po tayo sa PhilHealth. Ano naman po yung grace period? If payment is made, or paano po, ang problem kasi dito, meron tayong mga hindi nababayaran. Halimbawa po, nakalimutan natin, or wala po tayong pambayad, nawalan po tayo ng pondo. If payment is made after the grace period, the contract shall be considered lapse. Ayun po. So, 30 days lang po yung grace period na ibinibigay sa atin ng Kaiser para po makabayad tayo. Kung hindi po tayo makakabayad, ang ating pong policy ay mako-consider na siyang lapse. Okay. Meron naman din pong reinstatement na tinatawag at dalawa po yan. Isang update at saka isang redate. Sa update, ito po ay magbabayad ka lang ng isang buwan, hindi mo na mabayaran yung lahat ng missed months. Halimbawa, isang taong kang hindi nakabayad. So, hindi mo babayaran yung buong isang taon. Isang buwan lang ang babayaran mo plus yung 300 na reinstatement fee. Yun lang po ang babayaran natin. Ang tawag po dito ay ang tawag po doon ay nauna ko palang in-explain yung redate. So dito po sa update, ang gagawin po natin dito lahat ng hindi po natin nabayaran. Ayan po. All the due on missed months plus the surcharge of 1.5 plus yung pong 18 or yung 18% per annum from the date of each unpaid installment. Mag-a-update po tayo. Ang ibig pong sabihin, babalikan natin lahat ng hindi natin nabayaran. So, magbabayad lang po tayo ng sa 18% per annum yan. Plus yung 300 pesos na reinstatement fee. Yun naman po sa redate, ito po yung isang buwan lang ang babayaran mo, pero yung maturity period ay mamumove po siya. So, ang ating pong reinstatement can be done within 2 years of the first unpaid due date. So, hindi naman po siguro kung 2 years po na wala tayong halimbawa pambayad or wala tayong income, makahanap na po siguro tayo ng pambayad bago dumating ang 2 years. The member shall be considered a new applicant subject to pre-existing conditions and for purposes of contestability of insurance coverage and to any other requirements for a new applicant for membership in effect at that time. So kaya maganda po na wag tayong makahinto sa pagbabayad kasi babalik ulit tayo doon sa tinatawag na 2 years contestability period. And ang sabi po dito, Kaiser will cancel the contract without need of notice to the owner if he fails to.
and all reinstated plans shall be subject to the new price. So, maganda po, ina-advise po na talagang magdire-diretso po tayo ng pagbabayad para po makaiwas tayo sa mga, sabi nga po, mga iba't iba pong mga responsibility after po nang hindi tayo makabayad. Upgrading of plan and mode of payment. Plan can be upgraded within 30 days after its effectivity date. Halimbawa po, kumuha ako ngayon ng plan, kay 45 ang kinuha ko. Dapat, bago po dumating yung ika 30 days, kung gusto kong magpalit ng plan, gawin ko siyang mas mataas, ay pwede po within 30 days lang. And payment of processing fee na 300, magpa-file din po tayo ng amendment form. So, downgrading, hindi po pwede, upgrading lang po. Sa mode of payment, pwede rin din po tayong mag-upgrade, hindi po tayo po pwedeng mag-downgrade. For example, mode of payment mo is monthly, gusto mong gawing yearly, pwede po. Pero kung galing ka ng yearly, gagawin mong monthly, hindi po pwede. Meron din po tayong tinatawag na transferability of the Kaiser Ultimate Health Builder. So, tanong po, is it transferable? Opo, transferable po yan. Okay, ang sabi po dito, the benefits under the Kaiser Ultimate Builder Plan may be transferred or assigned by the member provided that during his or her lifetime. Kailangan po, habang buhay pa siya, pwede niyang i-assign kung kanino po niya yan i-transfer. So, nandito po yung mga ibang mga requirements. Sabi nga po, however, the Kaiser Ultimate Health Builder Plan itself cannot be sold. Hindi po pala nabebenta. Cannot be assigned or transferred to any third party, nor payment of membership fee be assumed by said third party. So, sa ano lang po pala yan, sa beneficiary lang. What are the benefits that can be received by the principal beneficiary? So, ito po, yung mga benefits. Number 1 is yearly healthcare benefit value. Makukuha po yan ng ating beneficiary. Long-term care benefit value. Long-term care experience incentive. Yung pong mga kinikita, matatanggap din po yan ng ating beneficiary. Then, additional healthcare hospital benefit limit provided that the investment earning of the company is higher than 6% per annum. So, na-compute din po natin yan kanina. The above benefits can be utilized by the principal beneficiary of his or her own health or medical benefits. So, tandaan po natin, it can be transferred, yun pong ating Ultimate Health Builder. Okay, tapos na po pala. So, did you like what you have learned today? It's time to act now. Okay po, sabi nga, take action, secure your future. No matter what your excuse is, you will eventually retire and stop making active income. You have to be prepared for these kinds of situation. Sabi nga po ng ating master builder na si Mr. Bart Borja, ang Pinoy kailangan magka-crisis muna bago magising. Totoo po yan. Kasama po ako dyan sa nagising na yan. Okay, thank you so much po. At nawa po may natutunan po tayo sa hapong ito. Kung may mga tanong po kayo, clarification, welcome po sa inyo pong mga tanong. Thank you so much po.